Welcome back sa Tuklasin Mo Movie Recap. Ngayon, ikakwento ko sa inyong isang drama film called Return to the Blue Lagoon. Ito ay tungkol sa isang babaeng balo na may kasamang sanggol na batang babae. Siya ay nag-ampon ng isang ulilang bata. Nakita ito ng mga crew ng barko na nakasakay sa isang palutang-lutang na balsa. Samantala, matapos silang paalisin sa barko, napadpad sila sa isang isla na kung saan hindi na sila nakaalis doon. Para makasurvive, kinailangan ni Sarah na turuan ng mga bata kung paano mamuhay hanggang sa may dumating na tutulong sa kanila. Taong 1897, isang malaking barko ang nakakita sa isang balsa ng ilang araw ng palutang-lutang. Nang tignan ang loob ng balsa, nakita nilang mag-asawa na si Richard at Emmeline na kung saan nakahiga doon at wala ng buhay. Maswerte namang nakaligtas ang kanilang anak at pinangalanan nilang Paddy. Isa sa pahinante ng barko na nagngangalang Sarah Hargrave na isang balot kasamang sanggol niyang anak na si Lily ang nagpresentang mag-alaga sa bata na hindi nagtagal ay pinangalanan naman niyang Richard. Upang bigyan ng maayos na libing ang mag-asawa, ang lahat ng tao sa barko ay nagtipon-tipon upang ipagdasal ang mga namayapa bago ito ihagis sa dagat. Habang si Richard ay nakatingin lang at hindi alam ang mga nangyayari. Samantala, si Ginoong Penfield ay nagulat sa kapitan ng barko at sinabi nito na isa sa mga nakasakay doon ay may sintomas ng kolera. Upang mailigtas si Sarah at ang mga bata, kaya't walang ibang pagpipilian ng kapitan kung hindi paalisin ang mga ito kasama si Kearney na nooy pinapaniwalaan niya mag-aalaga sa mga ito. Nang marinig ni Sarah ang patungkol dito ay hindi siya sumang-ayon. Pero kinalaunan ay pumayag naman ito na mapagtanto niya kung mananatili siya sa barko na mayroong nakasakay na may sakit na kolera dahil maaaring mamiligro ang kanilang buhay, lalo ng mga bata. Kinaumagahan, si Sarah at ang dalawang bata kasama si Kearney ay naglalayag sa gitna ng dagat. Nakasakay sila sa isang maliit na bangka. Nang humingi si Sarah ng tubig para sa mga bata, hindi siya pinansin ni Kearney. Sinabi nito na kailangan nilang tipirin ang tubig. Sinabi rin nito na kung siya na lang ang matitira sa bangka, ay mas marami siyang maitatabing tubig upang mabuhay. Samantalang mga nanghihinang bata ay nagsimula ng magsiiyakan, dahilan para mairita si Kearney. Nang mainis si Kearney, ay kinuha niya si Richard at tinangkang ihagis sa dagat. Pero bago pa man mangyari ito ay hinampas siya ni Sarah gamit ang sagwan ng ilang ulit hanggang sa mahulog ito mula sa bangka. Ilang araw ang nakalipas at isang malaking alon ang humahambalo sa bangka kaya't nagyakap-yakap ang mag-iina. Kinulak sila ng malaking alon sa isang magandang isla. Nang makarating sa Pampang, dinala ni Sarah ang mga bata sa lupa at napaiyak dahil sa saya. Nang sumunod na araw, ginawa ni Sarah ang lahat ng kanyang makakaya upang makasurvive kasama ang dalawang bata. Natutunan niya kung paano maghanap ng makakain, maging ang kumuha ng sariwang tubig. Habang abala si Sarah sa pagkuha ng makakain, isang maliit na bangka ang nakakuha ng atensyon ni Richard. Samantalang kaagad silang naghanap ng masisilungan nang biglang may bagyong dumating. Nang sumunod na araw, nagdesisyon si Sarah na maghanap ng ligtas na lugar. Habang naglilibot sa lugar, nakita ni Sarah ang kanyang sarili sa kabilang parte ng isla kung saan mukhang alam ni Richard ang lugar na yon. Hindi nagtagal, ginabayan sila ni Richard sa isang bahay na gawa sa kawayan kung saan doon siya dating naninirahan kasama ang mga magulang niya. Nang mapagtanto ni Richard na wala ng kanyang ina, agad siyang nilapitan ni Sarah upang aluin ito. Nangako siyang magiging pangalawang ina sa bata. Bago pa maghanap ng makakain para sa hapunan, nagtambak siya ng mga kahoy at sinilaban upang kung sakali mang may mapadaang barko ay may makakakita sa kanila. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ang mga bata ay nakarinig siya ng malakas na tunog ng tambol na nagmumula sa malayo. Napagtanto niyang nagmumula ito sa mga katutubo na nakatira sa kabilang parte ng isla. Sumunod na araw, nagpatuloy si Sarah na turuan ang mga bata ng tamang gawi. Nang mapansin niyang bilog ang buwan, napagtanto niya ng mga katutubo ay nagpupunta doon kada 3 buwan tuwing bilog ang buwan. 8 taon ang nakalipas, si Lily at Richard ay nagsisimula na lumaki. Masaya ang mga ito at nasanay na rin sa pamumuhay sa isla. Habang naliligo, biglang napaisip si Lily kung bakit si Sarah naliligo ng nakadamit. Napapaisip si Lily patungkol sa katawan ng tao, kaya tinuro ni Sarah ang kaibahan ng lalaki sa babae. Nang makauwi sila,
Tinuro ni Sarah ang prinsipyo ng kasal at Biblia. Sinabi niyang mga pagbabagong magaganap sa kanilang katawan kapag nagbinat at nagdalaga sila. Hindi nagtagal, nagtanong si Lily kung paano magkaroon ng anak dahilan para mapaisip din si Richard. Habang nagpapaliwanag si Sarah, naalala ni Richard ang mga iguana na nakita nila noon kung paano gumawa ng supling. Naisip niyang parehas lang ang ginagawa ng tao at ng hayop. Matapos nun, si Lily at Richard ay naglayag sa dagat upang mangisda. Habang nangunguha ng makakain, hindi nila napansin na lumalayo na palang bangkang sinakyan nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pating ang nakasira sa sibat ni Richard. Sa galit niya ay hinagisa niya ito ng bato. Dahil walang bangkang dalawa, ay natakot dahil sa paglapit ng pating sa kanila. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw, si Lily at Richard ay hindi pa rin makaalis sa gitna ng dagat. Nakaisip si Richard na kunin ang atensyon ng pating gamit ang isdang nahuli. Habang kinakain ng pating ang isda, kinuha ni Lily at Richard ang pagkakataong iyon upang lumangoy patungo sa bangka. Sinubukan silang habulin ng pating nang makita sila pero nagawa ng dalawa na makabalik sa bangka. Bumalik ang dalawa sa isla kung saan sinalubong sila na nag-aalalang si Sarah. Pinaalala ni Sarah ang dalawang batas na kailangan nilang makauwi bago lumubog ang araw at hindi dapat sila pupunta sa bahaging norte ng isla. Matapos nun ay nagmadali silang umuwi dahil bilog ang buwan, ibig sabihin ang mga katutubo ay magpupunta doon. Habang tinuturuan ni Sarah ang dalawang bata kung paano kumantay nasira ang kanilang bubong nang dahil sa malakas na bagyo. Para ayusin ang bubong, gumamit si Sarah ng mga pira-pirasong dahon. Samantala, ang matagal niyang pagbababad sa ulan ay naging dahilan upang magkaroon siya ng pneumonia. Habang lumalala ang kondisyon ni Sarah, ay nilagi niyang nalalabi niyang oras kasama ng mga bata at nangakong babantayan ng mga ito kapag wala na siya. Matapos noon ay tinuruan niyang dalawa kung paano ayusin ang magiging libingan niya kung saan tanaw ang dagat. Matapos bawian ng buhay si Sarah, ay ginawa ni Lily at Richard kung anong inuutos niya. Naglagay sila ng lapida at mga bulaklak sa puntod nito. Matapos noon ay nagdasal sila bilang respeto sa namayapa. Lumipas ang ilang taon, lumaki silang matatag at malakas. Nagsimula silang mahumaling sa isa't isa. Isang umaga, nilapitan ni Richard si Lily na abalang naghahanda ng agahan. Pinaalala niya patungkol sa Easter egg game. Hindi interesado si Lily pero pinaalala ni Richard na gusto na namayapa nilang ina na ituloy ang tradisyon. Habang pinipintahan ng Easter egg, sinabi ni Richard na kung sino man ang makahanap ng maraming itlog ay mananalo ng premyo. Matapos ang laro'y si Richard at Lily ay parehas na nakakuha ng 9 na itlog pero sinadyang itago ni Richard ang isang itlog para manalo si Lily. Nang hiningi ni Lily ang kanyang premyo, ay dinala siya ni Richard sa dagat at sumisid upang kunan siya ng perlas. Namangha ang dalaga sa kumikintab na perlas. Hindi nagtagal, ginawa niya itong palamuti sa buhok. Nagtungo si Richard sa dagat upang hamunin ng pating sa isang karera ng paglangoy. Nang manalo siya sa pating ay tinawag niya ang sarili bilang isang master reef. Nang makauwi, masayang binida ni Richard ang kanyang achievement kay Lily na noon ay iniisip ng pakikipagpaligsahan niya sa pating ay isang kahibangan at mapanganib. Habang inaasar niya si Lily sa kanyang kahibangan, ay nagkomento naman si Richard patungkol sa kayabangan nito dahilan para mainis ang dalaga. Bago pa man mag-away ang dalawa, pinaalala ni Richard ang patungkol sa laro na madalas nilang nilalaro dati. Habang naglalaro ay natumba ang dalawa sa buhangin at nagkadikit ang kanilang katawan. Nabahala sa kanyang nararamdaman si Lily kaya tinanong niya si Richard kung maaari niya bang ilipat ang kanyang higaan sa kabilang bahagi ng bahay. Wala namang pakialam si Richard dahil naisip niya ring gawin ito. Nang sumunod na araw, nagising si Lily na may dugo sa kanyang higaan, indikasyon na una niyang dalaw. Nang unay nagpanik ito at tumakbo sa talon upang linisin ang narumihan niyang damit. Pero nang maalala niya sinabi ng kanyang ina, napagtanto niyang isa na siyang ganap na dalaga. Nang sumunod na araw, sinubukan niyang gisingin si Richard para ilipat nito ang kanyang higaan sa sulok. Habang pinapatayo si Richard ni Lily, napansin niya na mayroong nagbago sa katawan ni Richard. Indikasyon na isa na rin itong ganap na lalaki. Ang nag-aalalang si Lily ay umamin sa harap ng puntod ng ina. Hindi niya alam kung paano kakaharapin ang mga pagbabagong nagaganap sa kanilang dalawa ni Richard
na noon ay nakikinig pala sa mga sinasabi niya. Nang makita niya si Richard ay inutusan niya itong umalis dahilan para mag-away sila at tumakbo ang binata sa norteng bahagi ng isla kung saan pinagbabawalan sila ng kanilang ina na magpunta noong bata pa sila. Habang nilalakbay ni Richard ang pinagbabawal na lugar, natuntun niya ang isang lugar na may bungo at mga ahas. Nang makarinig siya ng paparating na mga tauhan ng tribo ay kaagad niyang binalutan ng sarili ng putik at humiga upang magtago. Nang gabing iyon, pinanood niyang miyembro ng tribo na isinasagawang ritual ng pagsasakripisyo. Daladalang mga tanglaw ang lider ng tribo ay naghandog sa isang malaking estatwa. Nang matapos ang pagtitipon, nakita ni Richard na may isang naiwan upang linisin ang estatwa. Kinuha ni Richard ang pagkakataon upang bumalik kay Lily pero nahuli siya na lalaki. Pumorma si Richard na parang lalaban habang hawak ang sibat, ngunit ang lalaki tumawa lang ng kakaiba. Pagkatapos ay tumakbo ito at dinaanan lamang siya. Bago umalis, napansin ni Richard ang mga dugo sa dahon dahilan para makahinga siya ng maluwag. Naniniwala siyang maaari siyang mamatay kung nahuli siya ng tribong yon. Bumalik siya sa kanilang lugar at sinalubong naman siya na nag-aalalang si Lily. Habang tinutulungan siya ni Lily na tanggalin ang putik sa katawan, kinuwento ni Richard kung anong nangyari sa kanya. Nangako naman si Lily na hindi na muling makikipag-away sa kanya. Matapos noon ay naghalikan silang dalawa at napagtanto nilang meron silang nararamdaman sa isa't isa. Si Richard at Lily ay nagdesisyong magpakasal sa harap ng puntod ng kanilang ina. Sa mga nakalipas na buwan ay namuhay silang masaya bilang mag-asawa hanggang isang umaga nakakita sila ng barko at maliit na bangka na papalapit sa isla. Gumamit sila ng telescope at nakita ang 8 tao at isa doon ay babae. Sinalubong na mag-asawang mga ito sa pangpang kung saan pinamunuan ito ni Kapitan Jacob Hilliard. Naubusan ng sariwang tubig ang kanilang barko kaya't humingi ng permiso ang kapitan sa mag-asawa upang kumuha ng tubig. Matapos nun ay pinakilala ng kapitan ang kanyang anak na si Sylvia Hilliard na kung saan nagkaroon ng pagkagusto kay Richard kahit na alam nitong kasal na ito kay Lily. Dinala ng mag-asawa ang mga ito sa puntod ni Sarah at ibinahagi ang mga kaalaman na natutunan sa kanya. Nang gabing iyon, nagluto si Lily para sa mga panauhin. Samantalang habang binibigyan ni Lily na makakain si Kinlan, ay binigyan siya nito ng kakaibang titig at napansin ang palamuting perlas nito. Nang sumunod na araw, si Kapitan Jacob at Sylvia ay binigyan sila ng magagandang damit. Habang inaalam ni Richard kung paano suotin ang makabagong damit, ipinakita ni Sylvia ang kanyang kolerete kay Lily. Nagmungkahi si Sylvia na paputiin ang kanyang balat gamit ang lemon juice. Sumunod noon ay nagpuntan lahat ng crew ng barko sa talon upang punuin ang mga drum ng tubig. Nang gabing iyon, tinuruan ni Sylvia ang mag-asawa ng Spanish polka. Una niyang tinuruan si Richard at habang nagsasayaw ang dalawa ay nakaramdam si Lily ng matinding selos. Kaya naman kinompronta niya si Richard upang makuha ang atensyon ng asawa. Nang sumunod na araw, ginamit ni Lily ang makeup ni Sylvia upang magpaganda, ngunit hindi naman nagustuhan ni Richard ito. Kaya't sinabi niyang tanggalin ng makeup saka siya umalis upang turuan si Sylvia kung paano mangisda. Sinubukang akitin ni Sylvia ang lalaki pero tapat si Richard sa kanyang asawa. Kaya umalis ito't iniwan si Sylvia sa bangka. Samantalang matapos panoorin si Lily habang naliligo sa talon, nilapitan siya ni Kinlan at tinakot upang ibigay sa kanya ang perlas kung saan nakatago ito sa kanilang kubo. Nang makuha ni Kinlan ang perlas, sinubukan niyang gahasain si Lily at sakto namang dumating si Richard at napigilan ang pangyayari. Binaril niya si Kinlan pero hindi ito tumama. Nang mahulog ang baril, kinuha ito ni Richard pero dahil hindi niya ito alam kung paano gamitin, kinuha ito ni Kinlan at ginamit upang sakalin si Richard. Sinubukan ng kapitan at ng crew na pigilan si Kinlan. Napigilan si Kinlan pero nilabanan niyang isa sa mga crew na pumigil sa kanya at hinabol ang tumatakas na si Richard na nagtungo sa dagat. Dahil sa determinasyon, sinubukan ni Kinlan na lumangoy sa dagat upang sundan si Richard. Pero dumating ang pating at kinain siya. Nang makabalik sa isla, sinabi niyang inutusan siya ng kapitan na sumama na sila sa barko pero sinabi ni Lily na nagdadalang tao siya at mas gugustuhin niyang alagaan ang kanilang anak sa isla kung saan walang baril at hindi marahas. Sumang-ayon naman si Richard sa plano niya kaya tumalis ang barko nang hindi sila kasama.
Ilang buwan ang nakalipas, nanganak si Lily ng isang malusog na bata at ang kanilang pamilya ay nanirahan ng masaya sa isla.